Ngayon alam ko may pumupunta dito, empleyado ng City Hall. Nagbibigay kayo. Mayor Vico, harap-harapang niloloko ng mga empleyado kapalit ng kakarampot na salapi na natatanggap ng mga ito sa mga negosyante? 12 years, sasabihin mo sa akin, temporary? Mga kababayan, nagtrending ang eksena nato na kung saan galit na galit si Mayor Vico matapos madiskubre na hindi sumusunod sa patakaran ang ilang vendor. Di kayo nagko-comply. Nagtatapon pa kayo sa drainage natin. Buhay ng taong nakasalalay dito. May inspector pala ng City Hall na nasa likod ng mga problema na to at napag-alaman na tumanggap ito ng bayad mula sa mga negosyante kapalit ng katahimikan at hindi pag-uulat sa alkalde. Ano naman ako gawin, Brad? Tapos doon dito, kasi nung mamalagay siya sa video, para titignan, yung sinasabing kayo na dito rin iposan sa Temporary, kailan kayo nagsimula dito ng operasyon? 2007. 2007? 12 years, sasabihin mo sa akin, temporary? Temporary, 12 years? Sa mismong pwesto, diretsong hinarap ni Mayor Vico ang sitwasyon. Bakit pa ulit-ulit ang violation? Sino ang nagbabantay dito? Doon lumabas ang katotohanan. May lagayan, may proteksyon, may panluloko. Ano naman ako gawin, Brad? Mga mistake na rin yun. Wala kayong STD? Nasa ano ko sila dito. Oo. Legal ba yun? Ano gusto mo gawin ko? Sino may-ari nito? Rason. Tayo, wala tayong pinipili. Maliit na negosyante, malaki. Wala tayong makialam. Kung ano yung batas, susunod tayo. Ganun lang kasimple yun. Hindi kayo nagko-comply. Nagtatapon pa kayo sa drainage natin. Ano mangyayari pag sa drainage kayo nagtatapon? Magbabara, magbabaha, nagpo-pollute tayo sa ilog. Baka hindi nyo na-realize yung ginagawa ninyo at kung may mga iba pa rito na ganda yung ginagawa, buhay ng taong nakasalalay dito. At doon na sumabog ang galit ni Mayor. Niloloko nyo ang gobyerno, niloloko nyo ang taong bayan. Hindi lang to basta may ordinansa, may batas. Hindi yun yung punto. Ang punto nito, bumabaksak sa ilog, nagbabara, nagkukos ng flooding. Buhay ng tao nakasalalay dito. Hindi ito pera-pera lang. Ngayon alam ko may pumupunta dito, empleyado ng City Hall. Nagbibigay kayo. Sino makakaalam? Kasi pag mag-expect sa rin, hindi natin nakapasok. entertain nyo? Anong klase entertain yun? Meron sa ganun. So sinasabi mo kung pasok yung inspector namin dito, nakikita nilang ganito, walang problema, labas na sila. Ganun yung sinasabi mo? May mga recommendations. Recommendation. For 12 years, hindi nyo nagawa yung rekomendasyon. Yung sinasabi ko. Pasensya na. Alam ko, sabi ko nga sa kanila, alam ko, nagtatrabaho lang sila. Pero hindi natin pwede hayaan eh. Hindi matututo yung mga negosyante natin dito sa Pasig eh. Pasara na natin. Mga kababayan, malilaw ang punto. Hindi ka pwedeng magnegosyo na labag sa patakaran. Hindi ka pwedeng magbayad para makalusot. At lalong hindi ka pwedeng maging empleyado ng gobyerno kung lolokohin mo lang ang taong bayan. Right up nyo na. Temporary, sabihin temporary, 12 years. Yung sa baba daw, para makita yung round na tubig ni Mayor. Ay, tama. Sino ba naglas? Kanino ba ito? Bali, entrance ng certificate. Yan sila yung nagre-reklamo, sir, kasi minsan maapaw talaga din yung mga dito. Ito, so ito yung nakikita natin dito. Ano ba? Tatay, saan lang ba?
Magluluto sila. Pag pinaprocess nila yung ano. Sir, doon daw sa Pag nagpa-process sila ng karne nila, dumidiretso yung dugo. Umaagos dito yung dugo. Diretso sa drainage natin yun. Na umapaw dito sa taas. Diretso ng drainage ulit. Ayun po. Diretso lang, oh. Isipin mo, pag may mga dugo-dugo, diretso din dyan. Kung may permit, walang problema. Kung may lagayan, may pananagutan. Hindi lang vendor ang sinita, mas mabigat ang galit sa mismong inspektor. Dahil kung ang nag-e-enforce ng batas ang unang sumisira nito, wala talagang aasenso. Inspection sila, hihingi ng lagay, tapos kunyari walang nakita. Pero ang problema namin, kaya kayo naglilinis ng City Hall. Paano natin malilinis yung ilog Pasig, ilog Marikina kung puro ganito yung nangyayari? Boom! Walang lusot, walang padrino, walang palakasan. Anong oras darating si Papunta na? Ito ang dahilan kung bakit galit si Mayor Vico. Dahil sinisira ng iilan ang tiwala ng tao. Dahil nadadamay ang marangal na vendor. Dahil ang lagay ang ugat ng kaguluhan. Hindi ito demolisyon ng hanap buhay. Paglilinis ito ng sistema. Ganito ang leader na kailangan. Tahimik pero matapang. Diretso laban sa katiwalian. Pantay ang batas. Vendor man o empleyado. Kung naniniwala ka na walang puwang ang lagay, walang sasantuhin kahit sariling tao, ang negosyo ay dapat dumaan sa tamang proseso. I-like, i-share at mag-comment. Dahil sa Pasig, malinaw ang mensahe. Hindi galit ang gobyerno sa hanap buhay. Galit ito sa panloloko. Ako nga po ang Kuya Jenyo na panaging nagpapaalala sa inyo na dapat alam mo to.